What's up? Kumusta? No? Ito na nga yung sinasabi ng karamihan na baka hindi na muna uuwi itong si Atty. Harry Roque matapos ng nagiging usapin, no? In relation na damay ito sa usapin ng Pugo, guys, no? Iniimbestigahan ito doon sa Quadcom, no, sa Kongreso in relation sa kasagsagan ng investigasyon ng Pugo. Di ba? Pugo, Philippine Offshore Gaming Operators. At ngayon umalis na bansa at hindi na bumalik, no? Kaya naging wanted ito sa Pilipinas matapos i-contempt ng Quadcom. Yun, no? Pero walang criminal case or yung pagka-wanted niya dahil sa kasong kriminal na isinampalaban sa kanya. Kung yun yung pagkakaalam ko, iwan ko lang kung meron bang nadagdag, kung meron na ba sa mga oras na ito. Okay? Kaya kung meron, i-inform nyo ko guys through, comment lang kayo dyan at i-verify natin. Alright? So ngayon, matapos itong si former President Duterte ay naaresto at tinala sa Netherlands, especially sa The Hague, at tumarap na sa pre-trial, ay dumating ito si Atty. Harry Roque doon, no? Marami yan, marami. Nandun sila si Robin Padilla, syempre, Vice President Sara Duterte, nauna na doon si Salvador Medialdia, former executive secretary, at ito ngayon, andyan si Atty. Harry Roque. So, mayroong umalalay, no? Umalalay at pinakita ang suporta ni Atty. Harry Roque dyan, no? Initong pagkaka-aristo. At dyan na ngayon, no, sa detention center ng ICC si former President Duterte. Ngayon, meron nang sabi na di na yan uuwi dito. Ito, nag-apply ng asylum si Atty. Harry Roque mismo, no, sa kanyang sinabi na kung saan ay meron na siyang aplikasyon, no? Kung ito ay papabor sa kanya, mananatili siya doon. Kung hindi man, ganoon pa rin habang nandoon pa si former president, kasi isa siya sa mga council, no, team ni Duterte. Diba? So ito, paglilinaw natin, paparinig natin sa inyo ang kanyang statement, no, ni Atty. Harry Roque in relation dito. Well, I'm formally announcing that after our meeting today, I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. As soon as my application of asylum is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number one, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to asylum status, and number two, non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. Pero naniniwala ako na yung warrant of arrest ng Kamara de Representante ng World Committee. Di ba? So wala. Wala. As is na yan kasi nandiyan na siya. Ang ina-apply niya kung sakali man ito ay kung anong magiging resulta nito. So ito ay pabor sa kanya, no? Habang nandyan din naman si former President Duterte, maigi na rin yung meron siya makasama doon, no? Kasi napaka-hirap ang sitwasyon. Pabalikan natin yung investigasyon ng Quadcom Committee, Quadcom Committee, no? Talagang hindi satisfied sa sagot niya. Marami pa kasing tanong at kailangang sagot ang Quadcom, ang House of Representatives, in relation dito sa kinasangkutang investigasyon na Pugo nitong si Atty. Harry Roque. Ito, no? Ito yung paninindigan ni Roque. Papatunay ng unjust prosecution. Kasi dito sa Europa, unheard of yung isang warrant of arrest na indefinite ang lifetime, number one. Number two, walang bail. So, at number three, malinaw naman yan na ito isang investigasyon sa Pogo na nais nilang talagang i-link si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? At malinaw na sa tingin ko ang political motivation behind the investigation on the Pogo, dahil ang sinasabi ng World Committee, si Presidente raw ang nag-legalize ng operation ng Pogo, even if it has always been there, no, since time pa ng Aquino government, no? So I'm confident that I can... Yun, no? So napag-usapan na ang Pugo sa ngayon. Alam naman natin na napakaraming mga illegal ang nangyayari dyan. Yan yung tinatawag nating unlawful, no? Talagang injustice yung mga pangyayari ng mga biktima nitong ilan na Pugo, no? Pugo operators. Naging ban na nga ito. Ewan ko lang kung lahat na sunod ba. Pugo, meron ding ano ba to? Pigo ba yung isa? Sa Pugo, total ban na. Ewan ko lang sa ano dyan kung anong nangyayari sa Pagcor,
Ano kaya ang nagiging update dyan? Kasi alam rin naman natin na napakaraming mga nasasagasaan, anak buhay, sa mga matitinong amusement operator, no? Ditong mga pinag-uusapan na kung saan ay umabot dyan sa Kongreso. Di ba? Maraming mga trabahante. Yun yung pinagdiinan ng kuan na pagkor, di ba? Na aanhin yung mga trabahante. Nadama yung ibang mga matitino kasi meron lang iilan dyan na meron namang kumpletong papilis, meron mga kumpletong requirements, samantalang yung iba ay wala talaga. Kaya nadama yung iba. Pero isa sa mga problema, yung mga na-discover ng otoridad patungkol sa operasyon ng Pugo. No? Ito may tanong ang media sa kanya. Political pakinggan natin. persecution through unjust prosecution ng Huwad Committee. When was that filed, attorney, yung application for asylum, and how long do you expect that to be acted upon? Well, I'm filing it immediately after our meeting. Okay, so I'm heading in the afternoon. The place of filing is medyo malayo, 3 hours, so I expect to spend the night there. And there's a whole procedure that I need to comply before they give me proof that I am an asylum seeker and a temporary residence in the Netherlands as soon as they receive my application for asylum. Okay. Ano pong court eh? I'm sorry? Sa Dutch courts po ito? Hindi, it's just the parang counterpart of the Commission on Immigration and Deportation. Ang tawag nila. Okay? So kung ano pa man, ano pa man yung mga hakbangin na ginawa ni Roque sa mga panahon ngayon, isa lang ang alam din natin na meron siyang standing warrant, no? Mula sa House of Representatives, no? Ito. Just a follow-up, sir, on the question of Gretchen. Ito po kasi galing sa kay Congressman Barbers. Can you just kindly respond to this? I understand that you're filing your asylum, pero ito lang, ang sinasabi niya, may standing contempt order pa rin ang Quadcom sa inyo at sa misis ninyo. Kaya dapat mag-report ang Bureau of Immigration sa Quadcom kung paano kayo nakalabas ng bansa at saan kayo dumaan. Would you care to respond to this? Tapos sabi niya, Iniimbestigahan din kasi ngayon, no? Nawala, hindi nakita, pero bakit biglang napunta ng Netherlands itong si Roque, no? Talagang magaling ito, mabilis, maliksi itong si Roque, guys. Ito yung sagot, no, sa tanong ng media, especially, no, sa ABS-CBN News. let me quote, habang nasa ibang bansa si Roque, hindi siya pwedeng hulihin and they agree to this kasi jurisdictional ang contempt order ng Quadcom. Pero pag nasa Pilipinas si Roque, kailangan i-serve sa kanya ang detention order ng Quadcom. Nilinaw ni Barbers na hindi ito panggigipit, pero isa rin kayo sa mga abogado ni Duterte sa The Hague bago raw maaresto si Duterte na contempt na ng Quadcom kayo. Kaya dahil sa pambabastos sa mga patawag ng komite sa investigasyon nito, wala raw itong kinalaman sa pagiging ICC accredited lawyer po ninyo o pagiging abogado ni Duterte. Kaya baka raw nag-i-imagine lang kayo ng mga ganitong dahilan. Sir, please. Wala naman akong binabanggit na may relasyon yung WAD committee at yung panunupil sa akin, no? But the reality is, sa mulat-mula, alam nyo naman lahat na iilang Pilipino lang ang nasa list council ng ICC. At alam nyo namang naroon ako. Pangalawa, sa mulat-mula, ako po'y spokesperson pa. Yung first time pa ako naging spokesperson, as early as nagkaroon ng international report na merong nag-iisip na magsampa ng reklamo laban kay Presidente Duterte, ako na po talaga ang exclusive advisor ni Presidente Duterte ng ICC. Unfortunately, nawala nga po ako sa gobyerno at nawala na po yung aking lead, kumbaga, in advising the President on the ICC. Everything happened when I no longer headed an interagency committee dealing with the ICC issue. No? And I think things happened after I resigned as spokes to run as senator in 2022, and all initiatives were pursued by then DOJ Secretary Maynard, later on OSG, as well as ES Medellea. So doon natapos yung aking kumbaga active involvement on advising the President on ICC matters dahil nangampanya na nga po ako. No? So hindi ko nila mapagkakait na ngayong naririto na ang kaso ni Duterte, iniisip ko isa sa dahilan kung bakit nila ako ginigipit ay para mawalan ng legal representation ng Presidente. Now, ito po na marami namang nasa list council. Pero wala na pong ibang list council member siguro na pamilyar sa Batas Pilipinas, Batas International, at yung political context ng pagsasampa ng kaso ito. So, di ba? So may rason din. May lusot rin. Itong si, di ba? Andito na ngayon ito. Tatapusin ko muna ito Gusto rin naman ng Quadcom para malinis na, no? Para maharap na yung lahat ng mga aligasyon laban sa kanya. Itong ginawa nga ni Duterte ngayon, ito na yung simula, di ba? Sinabi rin naman niya noon na haharapin niya.
Sinabi niya sa mga men in uniform, sa mga kapulisan ko, ano man ang mangyayari, ako ang haharap. Sasagutin ko lahat. Ito na ngayon, di ba? Wala nang paraan at pag-uusapan pa ukol dito dahil wala na, handyan na hinarap na. Ang question na lang ngayon, kung valid ba ang pagka-aresto. Di ba? Kung valid ba. Pero sa punto na tungkol sa harapan ng mga pangyayari in relation sa war on drugs ni Duterte, wala na, hinarap na niya. Ito na nga yun eh. Talagang may isang salita. Di ba? Hindi yung paasa ka sa harapan, pero titirahin ka sa likod. Ito talagang nagawa na. Ito ay talagang nakita na ng taong bayan na talagang sinunod niya yung kanyang sinasabi noon. Pinanindigan niya na sinabi niya, ako ang mananagot. Ito na nga. No? So abangan natin kung ano pang mga magiging epekto nito. Itong kay Harry Roque, ano kaya magiging resulta ng kanyang application for sa asylum, no? Magbigyan kaya ng Netherlands ito at ano kaya, haharap kaya siya sa susunod na mga araw, buwan, linggo at buwan sa Quadcom or pagkatapos na ng eleksyon na kung saan ay yung iba na miyembro ng House of Representatives ay wala na rin dahil hanggang June na lang. No? Wala na eh. Si Bato de la Rosa ngayon talagang sigaw na talaga. Wala na eh. Di ba? Sabi ng iba, wala na, umiyak na si Senator Bato kasi siya na yung susunod. Kaya pinagsigawan niya sa mga pro Duterte ang kanyang hinaing ukol sa pag-aristo kay Duterte na talagang wala karapatan ng ICC. Ngayon nga, ano kaya magiging epekto nito? Di ba? Sino kaya ang mayroon bang karapatan dahil nag-withdraw, nag-exit na nga 2019. Patapos umalis sa Pilipinas dyan sa, iwan ko ba kung ma-apply pa ba dito ang Rome of Statute na kung saan tiwalag na, wala na ang ICC. Mga usaping legal na iaalay natin, iaasa natin sa mga experts sa batas. So, sa kanila na yan, sa mga abogado at sa judges na kung saan ito makarating. Umabot na ito sa Supreme Court ang habeas corpus na kung saan ay final sa pamilya ni Duterte. Ano kaya magiging update nito? Yung TRO, mukhang wala na yun eh. Wala nang pag-asa yun eh. Hindi na mapipigilan, andun na. Andun na. Kaya may schedule na. Ang tututukan na lang ngayon sa kampo ng mga Duterte kung paano maiuwi muna, pumaring payagan ng ICC itong si Duterte na makaalis ng Netherlands, makauwi para habang hinihintay yung schedule by September at dito muna siya gawa ng mayroong parating na eleksyon. Okay? Yun lang muna ang abangan natin. At iba pa, iba pang mga maaring mangyari at magaganap sa mga oras na darating. Hanggang sa muli, ito po ang G5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas!